umaabot ng 10,000 pataas, no? So itong foaming na ginawa ko, guys, medyo mura siya, no? Pero mga 5,000 siguro, no? Kasi ito nasa 1,000. Ito naman 300 lang to. Mga 250 to 300 ang halaga nito. Sa Shopee yan. So sa host din, mura lang din, no? So medyo mababa ang magastos mo sa window foaming na to. Okay guys, ito na yung ating foaming window, no? Or foaming machine. So kung magbabala kayo na gagawa ng window machine or magawa kayo ng foaming machine, no? DIY lang to guys, no? Bumili lang kayo ng isang portable, yung pangkotse. Yan. Compressor. Yan guys, oh. Mura lang yan sa Lazada, eh. Pwede rin kung bibili kayo ng Total at saka Inco. Kaso times 2 ang price, no? So ito mas mura kasi nagkahalaga lang to ng 1,000 pababa. Meron pa nga ako nakita 500 lang, eh. So okay, so dito naman bibili kayo ng 300. Ito nabili ko lang to ng 250 sa Lazada. Shopee pala, Shopee. So itong hose ko guys, 10mm yung hose, yung pang hose ng level hose yan, eh. Matibay naman din. So ang ginawa ko dito, since mahilig tayo mag-research, bumili kayo ng ganito guys, 10mm din, Y connector, kasi dyan natin isalubong yung hangin at saka tubig. Dito yung labasan niya, no? So yan, kumpleto na siguro. So dito naman guys, ang ginawa ko talaga guys, hindi na ako nagmi-mix ng sabon at saka tubig. Ayaw ko nun kasi abala, no? So ang ginawa ko dyan, tingnan nyo, gumawa pa rin ako ng another Y connector dito, para ito sa purong sabon at saka purong tubig. So ngayon magsasalubong din sila dyan, sasalubong, hihigupin yan, aakyat dito ang sabon at saka tubig para ibubuga niya sa labas para magiging sabon, no? Magiging foaming siya. So effective naman guys, tinatry ko na ngayon, no? So ayan, no? Kaso nilalagyan ko siya ng non-return bulb, ang tawag dyan, aluminum yan guys, eh. Pero hindi mo rin maasahan kasi dito guys, dapat pa rin pag mababa ang napansin ko din siya kanina, napasukan din siya ng tubig dito, napapasukan siya, pero ngayon hindi na nakatagos. Pero pang matagal naka-standby, napapasukan siya, napapasukan. Siguro napapasukan siya pag mabagal yung yung pasok nito, kaya napapasukan. Okay, so meron din siyang non-return valve na nilagay ko dito para to sa hangin, no? Kasi medyo sensitive na yung compressor natin. Pag yan ay napasukan ng tubig, magkaritsi-ritsi na yun sa loob, masisira na. So dito sa papuntang tubig guys, naglagay pa rin ako ng non-return valve. So dito ko siya nilagay sa pinakadulo talaga, para dito may pundo na tubig, no? Dito kailangan kasi ang tubig unang lumabas, huli ang sabon. Ganito kasi yan guys, no? Kaya doon ko nilagay yung non-return valve para yung tubig hindi babalik, no? May pundo pa rin tong mga hose na to, hanggang dito may pundo yan, para pag sunod na ulit na
may gumagamit, walang delay. Ang tubig dapat una lumabas eh. Tapos ito naman, medyo delay, okay lang. Okay lang medyo delay to. Sabon. Kailangan delay ang sabon. Kung babalik man ang sabon doon sa tangke, okay lang yon. Mas okay yung na matagal siya lumabas dito. Ayan o, tinisting ko na kanina. Okay naman. So wala na yata mga nakalimutan guys, no? Kailangan natin guys sa mga gumawa ng window dyan, lalong lalo na kung wala ganong tao ang bahay nyo, gaya ko, nagtatrabaho din, iniwanan ko lang yung window ko sa bahay. Kaya walang nagmamonitor kung naubos na yung sabon o ano na, meron pa. So, ito ang kailangan natin guys. Pero kahit naman siguro nandyan kayo lagi sa bahay nyo eh, kailangan nyo pa rin ito. Kasi hassle kasi masyado na magmonitor ka lagi ng sabon. Tapos hindi pa natin alam kung maubos yan, di ba? So, kung hindi natin alam na naubos yan, masisira yon. Kumbaga matatapon ang pera natin doon kasi mapapanis kasi ang sabon guys once na minimix mo yan sa tubig. Mangangamoy na, kumbaga panis. So dito, sana, first time ko pa naman, hindi ko pa na-try siya ng ilang buwan, sana hindi talaga mapanisa, no? Hindi siya mapasukan ng tubig dito. Okay yung ating window business natin. Okay guys, hanggang dyan lang siguro yung aking mapakita sa inyo sa aking DIY, no? Yan. So puro yan 10mm yung ginagamit ko dyan na Y-connect, tapos non-return valve. Yan, dalawa. Tapos ito. Yan lang. Tapos bumili din kayo ng power supply para dito sa dalawa. Actually, ginawa ko dito guys, ano eh. Dito kasi guys, may switch na siya, dalawa to eh, kasi may ilaw siya, no? Meron siyang flashlight. Ang ginawa ko kasi dyan, para magamit ko yung dalawa, itong switch na to, saka ito. Ito kasi switch to sa compressor. Tapos itong isa switch na naman sa flashlight. Since hindi ko naman gamitin yung flashlight, tinanggal ko na lang, dinisconnect ko na lang yan dyan. Tapos ito ginagamit ko na lang to para dito, diba, yung switch na yan. Pero para sa akin okay lang naman direct yan kahit hindi nyo na gamitin yan eh, kasi ang switch nyo doon yung window mismo. So sa akin lang yan guys. So ito yung aking, ipakita ko sa inyo yung aking power supply. Ayan naman yung aking power supply guys. Yan. So 12 volts, 33 amperes, 33.3. Bakit 33.3? Kasi dalawa yung sinusuplayan nito guys, yung dalawang motor doon. Kaya kailangan mo taasan ito, yung amperahe lang ang taasan mo dyan para hindi masira. Ngayon guys, testing natin, oh. So nabibili pala to guys, mga 450 siguro bili ko nito sa Shopee. Depende sa voucher yan guys, sa voucher. So meron siyang exhaust fan. So ito naman yung case. Ang nakapangit lang nito guys, hindi mo siya ma-screw in case na may pagkabitan ka, di ba? So medyo nagsisi ako bakit ito ang kinuha ko na ano. Meron naman ako nakita doon na meron siyang nakalagay dito na screw. Pwede siya screw, meron nang nakaabang na tusok mo na lang, no? So in case na bibili kayo guys, huwag na to, hanap kayo ng iba, pareha lang naman ang price. Huli ko na kasi nalaman na ganito lang pala to, wala siyang, hindi natin pwede may fit, kung baga ikabit sa plywood o ano man. Diskartean mo pa to paano mo ikabit. So yung isa na nakita ko sa Shopee,
meron talagang nakaabang na pwede mo siya i-screw. Yun nga lang huli ko na nakita, na-receive ko na to. Okay, so i-test na natin guys, no? Yan. So dito na tayo sa ating project. So iun natin una yung, actually kahit sabay sila dyan pwede yan, pwede natin hindi pagsabay. So tingnan nyo, sa bagay meron na kasing stock so dapat hindi ito na nayupi. Ini ko ng finish. So ito yung sa na lang, apply nyo na lang yung gaano ka foam. Gusto nyo pupunta mo dito. Pag ganon, medyo makakas ang hangin, tubig. Ganon guys, maganda. Pag hindi hinaan yung tubig. Nyo, medyo malakas sa tubig na. Pero kung sirado nyo pinag yan, medyo magula na. Pwede natin dito hinaan yung tubig. Dito na lang kayo mag-ano. Siguro hinaan yung tubig. Yan, magula siya. Hinaan yung tubig guys. Para bumula. So yun guys, no. Medyo hinaan natin yung ganito yung sheeting ko. Yan, yung bumula siya. So yan yung tubig medyo hinaan nyo, tubig at sabon hinaan nyo dito konti para bumula. Dapat mas malakas ang hangin kaysa tubig at saka sabon. So dito naman medyo pinahinaan ko yung tubig, tapos ang sabon full. Pero pag-aralan ko pa to guys kung ano ba maganda, ang tubig ba ang marami o ang sabon. Pag-aralan ko pa to siya guys, kasi yung sinarado ko konti ito, bumula siya, medyo dumami yung bula. Kaso ang problema naman, baka malakas din sa sabon walang problema yan, i-charge na lang din natin dun sa gumagamit. Okay, hanggang dito na lang guys, yan naman siya kabula medyo matubig pa siya,
Hindi talaga gaya nung ano. Siguro marami ang tubig kaya ganun. Kaya ang gagawin natin, pahinaan talaga pahinaan natin to ang tubig para bumula siya. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.